Ang Estados Unidos ang tinuturing na pinakamalakas na military force sa buong mundo. Sa larangan ng digmaan, sila ang nangunguna mula sa napakalaking Air Force, pinakamalawak na Navy at napakamodernong Army. Pero sa ilalim ng kanilang makapangyarihang conventional force, isang nakapangingilabot na sikreto ng Amerika ang nakatago. Ito ang kanilang nuclear weapon. Sa episode nating ito, ating tutuklasin ang lihim ng US nuclear strategy, kung paano nga ba ito gumagana at paano nila ito gagamitin kung sakaling maganap ang pinakanakatatakot na senaryo sa digmaan, ang nuclear exchange. Ang pundasyon ng nuclear strategy ng Amerika ay tinatawag na nuclear triad. Tumutukoy ito sa tatlong paraan ng delivery system ng mga nuclear weapon. Ang tatlong ito ay ang land-based intercontinental ballistic missile, ang sea-based submarine launch ballistic missile, at ang kanilang mga strategic bomber. Pero bakit nga ba kailangan ng Amerika ng tatlong delivery system? Dahil sa isang nuclear war, ang pagkakaroon ng tatlong paraan ng pag-atake ay ang ultimate insurance. Sa pagkakataon na sumiklab ang nuclear war at nasira ang isa sa mga triad, may dalawa pang natitira na maaari nilang gamitin panghiganti. Ito ang puso ng nuclear deterrence ng Amerika. Dahil halos imposibleng wasakin ang kanilang nuclear triad ng sabay-sabay, walang bansang susubok na atakihin ang Amerika gamit ang nuclear weapon dahil siguradong gaganti ang mga ito at hindi sila makaliligtas sa isang counterattack. Sa kabaligtaran, ang bansang may nuclear weapon pero walang nuclear triad ay vulnerable. Halimbawa ang United Kingdom. Ang mga nuclear weapon nila ay nasa mga submarine lamang, wala nang iba. Kung sakaling mapalubog ang lahat ng kanilang mga nuclear armed submarine, maglalaho na ang kanilang sandatang nuklear at maaari na silang atakihin gamit ang nuclear weapon ng walang pag-aalinlangan. Ngayong naunawaan na natin ang nuclear triad, dumiretso na tayo sa estratehiya ng Amerika pagdating sa kanilang mga nuclear weapon. Una na nating pag-usapan ang mga land-based intercontinental ballistic missile ng Amerika. Sa mga estado tulad ng Montana, Wyoming at North Dakota, nakabaon sa ilalim ng lupa ang humigit kumulang 400 LGM 30 Minuteman III intercontinental ballistic missile. Ito ang pinakamabilis at pinakaasintadong nuclear response ng Amerika. Ang mga US Minuteman III ay naglalaman ng isang warhead lamang na may karaniwang lakas na 300 hanggang 355 kiloton, mas malakas ng maraming beses kaysa sa Hiroshima bomb. Mayroon itong maximum range na humigit kumulang 13,000 kilometers at lumilipad sa bilis na mahigit Mach 20 o higit 24,000 kilometers per hour. Dahil ang mga Minuteman III ay gumagamit ng solid state fuel, maaari itong itira sa loob lamang ng 1 minuto. Napakabilis kung ikukumpara sa mga submarine missile at strategic bomber. Ang mga Minuteman III ay dinisenyo para sa napakabilis at napakaasintadong pagtira, kung saan lagi itong nakatutok sa mga military bases, missile silo at mga hardened bunker ng kalaban ng Amerika. Ang mga missile na ito ay dinisenyo para sa tinatawag na counter force strike, kung saan ito ang magsisilbing unang suntok sa kalaban para wasakin ang kanilang kakayahang gumanti at kung siswertihin, pigilan ang mga ito na tumira ng kanilang sariling nuclear missile. Bagamat napakabilis itira at asintado, may isang malaking kahinaan ang mga land-based missile ng Amerika. Ito ang katotohanan na alam ng mga kalaban ng lokasyon ng mga ito at hindi ito makaiilag sa mga pag-atake. Gayunpaman, ang kahinaang ito ay ginamit ng mga Amerikano para sa kanilang advantage. Ang mga missile silo ng Minuteman III ay tinatawag na nuclear sponge. Ibig sabihin, sinadya itong ipaalam sa publiko para maging target o tagahigop ng nuclear weapon ng mga kalaban. Kapag pumutok ang nuclear war, ang mga missile silo na ito ang unang tatargetin ng mga kalaban. Sa ganitong paraan, uubusin ng mga missile silo na ito ang mga nuclear weapon ng kalaban sa pamamagitan ng pag-aalay ng sarili nito. At dahil nasa mga liblib na bahagi ng Amerika ang mga silo na ito kung saan wala masyadong nakatira, ligtas ang mga syudad at malaking bahagi ng nuclear weapon ng mga kalaban ay tatama lamang sa mga bakanting lupain. Para lalo pang ubusin ang mga nuclear weapon ng kalaban,
Ang mga missile silo na ito ay ginawang mga hardened bunker na nakabaon ng aabot na 240 feet. Kaya naman, hindi sapat ang isang nuclear warhead para wasakin ang isang missile silo. Para magarantiya ang pagkawasak ng isang missile silo, kinakailangan itong targetin ng multiple warhead. At hindi pa dito nagwawakas ang pagpapahirap ng mga Amerikano sa kanilang mga kalaban. Ang mga missile silo na ito ay hindi magkakalapit, kung saan ang mga ito ay pinaghihiwalay ng aabot sa 10 kilometrong lupain. Sa ganitong paraan, hindi masisira ang isang silo ng isang tirahan lamang. Sa madaling sabi, ang mga land-based ICBM ng Amerika ay dinisenyo para maghatid ng matinding pagkawasak sa mga kalaban at ubusin ang armas ng mga ito. Kung ang mga intercontinental ballistic missile ang unang suntok at shock absorber ng Amerika, ang tunay na nuclear insurance policy ng mga Amerikano ay nakatago sa dagat. Ito ang mga Ohio-class ballistic missile submarine o mas kilala bilang mga boomers, ang bumubuo sa American Sea-based Nuclear Triad. Sa kasalukuyan, may humigit kumulang 14 na Ohio-class submarine ng Amerika, kung saan 4 hanggang 5 sa mga ito ang laging nasa patrol sa ilalim ng karagatan. Ang mga US boomers ay karaniwang nag-ooperate sa malalalim na bahagi ng Atlantic at Pacific Ocean, kung saan mahirap silang matunton. Ang mga submarinong ito ay maaaring manatili sa ilalim ng dagat ng ilang buwan. Gayunpaman, kapag peacetime, ang isang patrol ng Ohio-class submarine ay nagtatagal lamang ng 90 days para sa moral ng crew at resupply ng pagkain. Pero kung submarino lamang ang pag-uusapan, pwede itong manatili sa ilalim ng dagat ng taon nang walang uwian dahil pinagagana ito ng nuclear reactor na hindi nangangailangan ng refuel. Sa usapin ng stealth, ang mga Ohio-class submarine ang pinakatahimik at pinakamodernong submarino sa mundo. Nababalutan ito ng classified rubber tiles kaya't tumatalbog lamang ang mga sonar ng kalaban. Meron din itong malalaki pero mabagal na propeller, kaya't ang pag-andar nito ay hindi lumilikha ng ingay. Ang mga Ohio-class submarine ay napakahirap matunton at sa kasalukuyan, walang epektibong armas ang mga kalaban ng Amerika para tapatan ito. Kaya naman, tinatawag itong the silent guardian ng mga Amerikano, tahimik na nagbabantay habang laging handang tumira ng apoy sa mga kalaban. Bawat Ohio-class boomer ay may dalang aabot sa 20 UGM-133 Trident II D5 missile. Ang bawat missile na ito ay maaaring magdala ng humigit kumulang 4 hanggang 8 nuclear warhead, depende sa kanilang misyon. Ang bawat warhead na ito ay may lakas na 100 hanggang 475 kiloton. At dahil mga MIRV capable ang missile na ito, ang isang tira nila ay maaaring tumama sa maraming magkakaibang target, military bases, command bunker at missile silo. Kung sakaling itira ng isang boomer ang lahat ng dala nitong missile, maaari itong maghatid ng dose-dosenang nuclear strike na sapat para wasakin ang maraming pangunahing lungsod ng isang bansa. At kung sakaling lahat ng 14 boomers na ito ay sabay-sabay na tumira, hindi lang isang bansa kundi isang buong sibilisasyon ang maaaring mawala sa mapa. Ang pangunahing target ng mga boomers ay hindi mga syudad, kundi ang kakayahan ng kalaban na magpatuloy ng digmaan. Kasama rito ang mga command center, leadership bunker, nuclear missile field, air bases, naval bases, at mga strategic military infrastructure. Kung ang mga land-based ICBM ang unang suntok ng Amerika, ang kanilang mga submarine launch ballistic missile naman ang huling suntok at garantisadong ganti. Ayon sa US nuclear strategy, hindi gagamitin ang Ohio-class submarine bilang first strike. Bagkus, gagamitin lamang ang kakayahan nito kapag mayroong warning ng incoming nuclear strike o kapag tinamaan na ang mainland US ng nuclear warhead ng kalaban. Dahil nakatago ang mga boomers sa karagatan at halos imposibleng hanapin, garantisado ang second strike o ganting pag-atake ng mga Amerikano. Ang ikatlong bahagi ng US nuclear triad ay ang kanilang mga strategic bomber na binubuo ng B-52 Stratofortress, B-2 Spirit at sa hinaharap ang B-21 Raider. Hindi tulad ng mga submarino o land-based weapon na tahimik at umaatake bago pa matunugan ng kalaban. Ang mga strategic bomber ng USA ay dinisenyo para mapansin bago ang pag-atake. Ito ang tinatawag na deliberate show of force ng Amerika.
Ito ang unang pananggalang ng Amerika sa anumang agresyon dahil pag nagsimulang lumipad malapit sa border mo ang mga eroplanong ito na puno ng bomba at nuclear weapon, isa lang ang ibig sabihin, parating na ang suntok ng Amerika kung hindi ka titigil. Kumpara sa mga missile mula sa land-based silo at mga submarino, tanging ang mga nuclear warhead lamang sa mga strategic bomber ang pupwedeng kontrolin ng mga US military commander. Halimbawa, kapag naitira na ang mga Minuteman III missile, nasa point of no return ka na dahil wala nang epektibong paraan para pigilan pa ang pag-atake nito. Pero ang mga strategic bombers, pwedeng i-recall, pwedeng i-abort at pwedeng maghintay sa himpapawid habang nagdedesisyon pa ang mga leader. Ito ang nagbibigay ng political control sa mga American leaders sa gitna ng krisis. Ang B-2 ay maaaring magdala ng hanggang 16 na gravity nuclear bomb tulad ng B-61 at B-86 nuclear bomb. Ang B-61 ay kakaiba dahil po pwedeng baguhin ang lakas nito depende sa misyon. Maaari itong armasan ng nuclear bomb na may mababang yield na 1 kiloton lamang hanggang sa strategic variant na may lakas na aabot ng 350 kiloton. Ang mas malakas naman na B-83 ay ang pinakamalakas na nuclear gravity bomb ng Amerika na may yield na aabot ng humigit kumulang 1.2 megaton, isang ganap na city killer level na armas. Gamit ang specialized coating, hugis at iba pang classified technology, kaya ng B-2 na pumasok sa teritoryo ng kalaban ng hindi natutunugan at ihulog ang kanilang bomba sa high-value target tulad ng mga command bunker, hardened bases at underground facility. Ang B-52 naman ay hindi stealthy, kaya hindi ito naguhulog ng nuclear bomb. Bagkus, ginagamit ito bilang flying missile platform kung saan po pwede itong tumira ng AGM-86B Air Launch Cruise Missile na armado ng nuclear warhead. Ayon sa US strategy, para mapanatiling buhay ang mga B-52 na walang stealth technology, kanilang ititira ang kanilang missile mula sa malalayong distansya sa labas ng teritoryo ng kalabang bansa. Ang mga Stratofortress ay kayang magdala ng hanggang 20 nuclear cruise missile na may lakas na 150 kiloton. Ibig sabihin, kung ititira ng isang B-52 ang lahat ng nuclear load nito, kaya nitong magpakawala ng 20 magkakahiwalay na nuclear strike na maaaring magwasak ng iba't ibang target sa loob ng bansa ng kalaban. Sa kasalukuyan, merong 76 B-52 ang Amerika at lahat ng ito ay maaaring armasan ng nuclear cruise missile sa digmaan. Sa kabila ng maraming advantage ng mga strategic bomber, mayroon din silang matinding kahinaan. Ito ang brutal na reality na hindi garantisado ang kanilang kaligtasan at pagbabalik sa Amerika kapag sumiklab ang isang nuclear war. Ang mga bombers na ito ay inaasahang bumalik sa kanilang pre-selected bases makalipas ang kanilang bombing run, sa USA man ito o sa kanilang mga kaalyado. Sa isang limitadong nuclear exchange, pwede itong mangyari. Pero kung sa isang full-scale nuclear exchange laban sa Russia o China, malabo itong mangyari dahil siguradong tatargetin ang mga bombers na ito ng lahat ng pupwedeng itira ng mga defenders. At syempre, narito ang mas madilim na katanungan. Kung maganap ang digmaan habang nasa misyon ng mga bombers, meron pa ba silang base o bansang babalikan man lang? Ngayon, ating pag-usapan ang timeline ng pagsisimula ng isang nuclear war sa perspektibo ng mga Amerikano. Ilang linggo o araw bago ang mismong nuclear war, ang mga puwersang Amerikano ay malalagay sa heightened military alertness kung saan ang mga asset nila, nuclear man o hindi, ay handang gamitin anumang oras. Kadalasan, ang mga strategic bombers ang mauuna at paliliparin patungo sa mga base malapit sa kalaban ng Amerika bilang show of force at babala sa kalaban. Gayunpaman, ito ang magaganap kung sakaling lumala ang kaguluhan. Kapag may na-detect na incoming nuclear launch ang Amerika sa pamamagitan ng kanilang mga satellite, early warning radar at command center tulad ng NORAD, agarang ipatatawag ang presidente at ang kanyang chief of staff. Ang prosesong ito ay kadalasang tatagal lamang ng ilang minuto mula sa first detection ng threat. Ang US President ay laging bitbit ang tinatawag na football at biscuit. Ang nuclear football ay isang espesyal na briefcase na naglalaman ng emergency war plan, communication system, at mga opsyon kung paano tutugon sa isang nuclear attack. Samantala, ang biscuit naman ay isang maliit na card na laging dala ng Pangulo
na may nakasulat na Secret Authentication Code. Ito ang ginagamit upang patunayan na siya talaga ang nag-uutos ng nuclear launch. Kapag nakumpirma ang utos ng presidente gamit ang biskit at football, maaaring itira agad ang land-based ICBM tulad ng Minuteman III bilang preemptive strike upang wasakin o pahinain ng nuclear capability ng kalaban sa pamamagitan ng pagwasak ng kanilang mga nuclear silo, command bunker at maging mga nuclear bases bago pa sila tuluyang makaporma. Maaari itong gawin sa loob lamang ng ilang minuto makalipas ang first order ng American President. Habang nagaganap ang mga ito, ang mga strategic bombers tulad ng B-2 at B-52 na malapit sa battlefield ay pinalilipad na din habang naghihintay ng utos. Ang mga strategic bombers na ito ay nakaatas pa sa ikalawang wave ng attack kung kinakailangan para wasakin ang mga target na hindi nawasak ng mga Minuteman III. Sa isang doomsday scenario kung saan ang kalaban ay nakapagpakawala ng mga nuclear weapon at tinamaan ang American mainland, tsaka pa lamang aakto ang pinakamabagsik nilang armas, ang mga Ohio-class submarine. Ang mga Ohio-class submarine na nakatago sa Atlantic at Pacific Ocean ay matagal nang lumalapit patungo sa kalaban bago pa man ibigay ang utos ng pag-atake. Ang mga submarinong ito ang maglulunsad ng second strike retaliation laban sa mga natitirang military target, leadership bunker at maging sa mga pangunahing lungsod ng kalaban kung kinakailangan. Makalipas nito sa huling yugto ng labanan, ang mga natitirang strategic bombers ang magsisilbing flexible nuclear force kung saan maaari silang magdala ng karagdagang strike, controlled escalation o final retaliation depende sa sitwasyon. Kapag nangyari ang mga nabanggit, hindi na usapin ang panalo, kundi sino na lamang ang matitira. At dito natin maintindihan ang pinakamahalagang punto. Ang tunay na nuclear strategy ng Amerika ay hindi para manalo sa isang nuclear war. Ang layunin nila, ang ultimate deterrence. Ang mensahe ay simple. Kung wawasakin mo kami gamit ang nuclear weapon, sisiguraduhin naming mawawala ka rin. At dahil alam ito ng kalaban, umaasa ang buong mundo na walang unang magpapaputok. Ito ang tinatawag na Mutually Assured Destruction o MAD. Tama, MAD, dahil kabaliwan ang gumamit ng nuclear weapon sa digmaan. Masasabi natin na ang kapayapaan ngayon ay hindi dahil sa kabutihan ng loob ng mga leaders, kundi dahil sa takot ng kamatayan pa sa lahat. Sa huli, ang nuclear triad ng Amerika ay hindi simpleng koleksyon ng missile, submarine at bombers. Isa itong makinarya ng deterrence, isang sistemang dinisenyo hindi para gamitin, kundi gawing sobrang nakakakilabot para hindi gamitin ng mundo. Naghahanap ka pa ba ng episode na panonoorin makalipas nito? Kung oo, nais kong i-recommenda sa inyo ang ating episode ukol sa ang 9 na bansang kayang wasakin ng mundo, ang nuclear-armed countries. Sa episode na ito, ating tinalakay ang nuclear arsenal ng bawat bansa na meron nito, gaano ito kalakas at ano ang kanilang pulisiya ng paggamit nito. Muli, ako si Sir Ian at ito ang ating klase ng mga maangas na mahilig sa kasaysayan.